po si Lian May Bascon at ang tatalakayin ko po ngayon ay Aralin 2, Pagbuo ng konseptong papel at tinatibong balangkas. Pagbuo ng konseptong papel. Ang konseptong papel ay isang paglalagom ng kabuoang idea na tumatalakay ay nais paksain, tuklasin, linawin o tukuyin ng isang pananaliksik. So, ang paglalagom po na ay isa po siyang pagbubuod or in English ay summarizing. Sunod, mga pamantayan sa pagsulat ng konseptong papel. Ang pagsulat ng konseptong papel ay isinusulat batay sa itinakdang pamantayan. So, ang pamantayan kay mauna siya ang basihan or standard para makabaluta kung unsaon pagsulat og concept paper. So, una, naglalaman ng paglalahad ukol sa paksang nililinang. Pangalawa, sumusunod sa kumbensyon ng pagsulat. Bantas, baybay, gramatika at organisasyon ng idea. Pangatlo, may introduction, katawan at wakas. At panghuli, nagtataglay ng mga sangkap ng pananaliksik. Mga bahagi sa konseptong papel. So, ang konseptong papel ay mayroon tayong 4 na pangunahing bahagi. At ito ang rational, layunin, metodolohiya at inaasahang bunga. So, una, ang rational. Nagsasaad ng pinagmulan ng kaisipan, dahilan ng pagkapili ng paksa at kahalagahan at kabuluhan nito. So, ang rational, ito ang bahagi ng konseptong papel na nagsasaad ng dahilan ng pagpili ng paksa. Pangalawa, layunin. Napakaloob dito ang tunguhin ng pag-aaral na hati ito sa dalawa ng pagkalatang layunin o ang kabuang layunin ng pananaliksik at ang mga tiyak na layunin para sa napiling paksa. So, ang layunin ay nakapaloob dito ang mga katanungan na sasagutin sa pag-aaral. Pangatlo, metodolohiya. Naglalaman ng pamamaraan o hakbanging dapat sundin sa pangongolekta ng datos katulad ng pagsasagawa ng survey, panayam, pagmamasid at iba pa. So, ang metodolohiya, ito ang bahagi ng konseptong papel na nagtatakda ng pamamaraang gagamitin sa panglanghap ng datos o impormasyon. At pang-apat, inasahang bunga. Sa bahaging ito, nakalatag ang kahinatnan o maging resulta ng pananaliksik. So, ang inasahang bunga ay inilalahad dito ang inasahang resulta o kalalabasan ng pananaliksik. Sunod, pagbuo ng tentatibo balangkas. Ang balangkas ay ang outline o istruktura ng sulating pananaliksik. Ito ay paghahanay ng mahalagang bahagi na isilagay sa sulating pananaliksik. Ang tentatibong balangkas ay ang pansamantalang balangkas na gagamitin sa aktwal na pananaliksik, isaalang-alang ang mga batayang kaalam at impormasyon. Ang pagbuo ng tentatibong balangkas ay isang proseso kung saan binubuo ang isang preliminaryong sketch o istruktura ng isang idea, proyekto o plano. Ang layunin nito ay magbigay ng pangunahing direksyon at istruktura sa nilalaman ng isang konsepto bago ito lubos na isalaysay o maisagawa. Sunod, ang kahalagahan ng tentatibong balangkas. Mahalaga ang tentatibong balangkas sa isang panimulang pananaliksik. Una, ito ay nakakatulong na maging buo ang sulatin. Nagbibigay rin ito ng lohikal na daloy ng pananaliksik, kung gayon, ginagawa nitong sistematiko ang sulatin. So, ang tentatibong balangkas ay isang istrukturang naglalaman ng mga pangunahing punto o idea na dapat sundan sa pagsulat ng isang akda, proyekto o plano. Sa kabuuan, ang tentatibong balangkas ay isang mahalagang kasangkapan sa pag-organisa at pagpapakita ng idea na nagtutulong sa masusing pag-unlad at pagkakamit ng layunin. Mga uri ng pagbabalangkas. Sa paggawa ng balangkas, kailangan isalang-alang ang sumusunod para matukoy ang uring gagamitin na angkop sa gagawing pananaliksik. So, ang mga uri ng pagbabalangkas ay maaaring mag-iba depende sa layunin ng pananaliksik. Ang pagpili ng tamang uri ng balangkas ay mahalaga upang maging maayos at organisado ang pagsulat ng pananaliksik. Narito ang ilang mga aspeto na maaaring isaalang-alang. Una, uri ng libel na gagamitin. Maaaring susing salita or pangungusap. Ikalawa, nilalaman ng balangkas. Maaaring formal o informal. At panghuli, dami ng libel ng pagkakahati. Maaaring
2 libel o 3 libel. At ang panghuli, mga hakbang sa pagbabalangkas. Ang mga hakbang sa pagbuo ng balangkas ay mahalagang sundin para maging mabilis at madali ang pagbabalangkas. Una, gumawa muna ng concept map o listahan ng mga idea, susing salita at mga bahaging tatalakayin ng pananaliksik. Pangalawa, ayusin ang thesis na pangungusap, pinakabuod ng pananaliksik upang matiyak kung may idea pang maaring idagdag sa concept map. Pangatlo, gamitin ang nagawang concept map para matukoy ang mga pangunahin at mga sumusuportang idea. Pang-apat, may angkop at karapat-dapat na ayos ng mga idea sa balangkas ng gagawing pananaliksik. Tiyakin ang kaayusan at pagkasunod-sunod ng mga idea. At ang huli, tukuyin kung anong uri ng balangkas ang gagawin. Islang-alang ang mga tanong na, una, anong uri ng libel ang gagawin? Pangalawa, ano ang lalamanin ng balangkas? At panghuli, ilang antas ang planong balangkas? At yun lamang po. Maraming salamat.